Good morning po sa bawat isa at welcome po tayong lahat sa ating pong Conquerors Devotionals Online. Hayaan niyo po na sa ilang minutong magkakasama tayo ay muli magpalakasan po tayo sa pamagitan po ng salita po ng ating Panginoon. Kung naalala niyo po nung nakaraang linggo, nais kong simulan sa pag-alaala natin sa mensahe natin sa nakaraang linggo na nabanggit po natin tungkol sa the power of the blood of Jesus, na si Jesus po ay namatay para sa atin. Jesus died on the cross, and on the third day, He rose again. So, our Savior is alive. Ang ating pong tagapagligtas, di po siya nanatiling patay. Siya po'y nabuhay sa ikatlong araw. At dahil po dito, because He is alive, He is able to deliver all the promises He gave to those who believe in Him. Kaya po tayo tiwala na kaya niyang ibigay o gawin ang mga ipinangako po niya sa atin. Sapagkat si Kristo po hindi patay, siya po'y buhay. Anyway, maaring may mga magtanong sa atin, hindi lang naman si Kristo ang nabuhay mula sa mga patay. Tulad ni Lazaro, galing din sa Bible, siya'y nabuhay din mula sa mga patay. Ano ang kaibahan ni Kristo sa ibang taong nabuhay mula sa mga patay? Well, una po, yung mga nabuhay mula sa mga patay na tao na hindi si Kristo, namatay din po ulit yun eh. Si Kristo lang po ang nabuhay at nananatiling buhay magpakailan pa man. Pero ganun po man, nais nating pag-aralan, bakit talaga pwede nating ilagay ang buhay natin kay Kristo at magtiwala tayo na kaya niya talagang gawin ang mga pinangako po niya sa atin. Well, for one, yung pagiging tagapagligtas niya. Paano po tayo makakatiyak na ang Panginoon po natin ay karapat-dapat talagang pagsaligan ng ating pananampalataya? Nais kong basahin po sa John chapter 1, mula po sa verse 1. Sabi po dito ng salita po ng ating Panginoon, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and the life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Verse 9, "The true light that gives light to everyone was coming into the world." So, tingnan po natin, no? Ito po mga talata po na to, titingin tayo ng mga ilang bagay para po lalong tumibay yung pananampalataya natin kay Kristo. Hindi po tayo nagkamaling magtiwala sa Kanya. So, unang bagay po, Jesus is not an ordinary man. He is God. Ang Panginoon po natin ay Diyos. In the beginning, verse 1, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Sa verse 14 po, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Pwedeng ganito po yun. In the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. He was with God in the beginning. So, bakit po tayo pwedeng magtiwala talaga sa ating Panginoon? Sapagkat itong Kristo po na to, no? Siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos. At bilang Diyos, siya po ay makapangyarihan. Maaring magsabi sa atin, si Kristo naman ay tao, nagkatawang tao. Opo, wala po tayong problema doon. Si Kristo ay nagkatawang tao. At sa katunayan, ito po'y pinatutunayan din ni Apostol Pablo. For example, sa Philippians chapter 2, verses 5 and 8, "Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng na kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. At siya po'y nagpakumbaba hanggang sa kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo." So, maliwanag po naman na sinasabing si Kristo ay nagkataong tao. Pero sabi po dito, siya ay Diyos. Siya'y kasama na ng Diyos mula pa po sa unang simula. In eternity past, kasama na po si Kristo.
ng ating Diyos, Ama. Si Kristo po ay Diyos. Kung kaya't bawat isa po sa atin, pwede talaga nating panaligan ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang ating pong tagapagligtas ay hindi po pangkaraniwang tao. Siya po ay Diyos. At gusto pong sabihin sa bawat isa sa atin, si Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, siya po ay Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya po, wala po tayong dapat ikatakot. Ang pinag-alayan natin ng ating pananampalataya ay Diyos. Pangalawa po, He is the creator or co-creator of everything, seen or unseen. Sabi po sa verse 3 ng John chapter 1, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sa pamamagitan daw po niya, nalikha ang lahat ng bagay. Walang nalikha nang hindi sa pamamagitan po niya. Kahit po sa creation ng mundo, ng lahat ng nakikita natin, kasama po ng hindi natin nakikita, yung Kristo pong pinako sa krus na yun. Akala ng tao mahina. Akala ng tao hindi kaya ipagtanggol ang sarili niya. Kaya lang po siya nananatili dun sa krus ng Kalbaryo po na yun sapagkat hindi pako ang pumipigil sa kanyang mga kamay. Ang pumipigil po sa kanyang mga kamay na yun, walang iba kundi ang pag-ibig po sa atin. Kaya hindi siya nagtanggol sa sarili niya. Yung kamay pong pinako na yan sa krus, yan po yung kamay na lumikha sa lahat ng bagay. Nakikita man po natin o hindi. Number 3, ang Panginoon po na to, He is the source of life. Siya po yung pinagmulan talaga ng buhay. Sabi po dito sa verse 4, in Him was life. Nasa Kanya po ang buhay. And that life was the light of all mankind. I am the way, the truth, and the life. Siya daw po yung buhay. Hanggat hindi mo nakikilala si Kristo, hindi mo mararanasan ang totoong buhay. Kasi sa Kanya matatagpuan ang buhay. Kasi siya ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang buhay. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi natin pag nagtiwala talaga tayo sa Kanya, mararanasan po natin ano ba talaga ang sarap, ang totoong sarap ng mabuhay. Siya po ang nangako na parito magnanakaw, para magnakaw, mangwasak, pumatay. Ngunit naparito ako upang bigyan ko kayo ng buhay. Yung pa lang po, bigyan ko kayo ng buhay. He has that power to give life. Bigay sa atin talaga po yan. At hindi po ibigay ng basta-basta lang. And to give it more, to give you more abundant life. Yung po ang gusto ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo nagkamali na ibinigay natin ang buhay natin kay Kristo. Next, because He is the light. Siya po yung liwanag. Sabi po sa verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hindi po madaig-daig ang liwanag na to. Pero sino ba yung liwanag na to? Sabi sa verse 6, mayroong taong dumating, ang pangalan ay si John the Baptist. Siya dumating para patutuhanan o magpatotoo patungkol sa liwanag concerning that light, so that through him all might believe. He himself, si John the Baptist, was not the light. He came only as a witness to the light. Verse 9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Si Jesus Christ po. Kaya nga sabi po doon, pag nasa atin siya, hindi magagapi ng kadiliman po Sa panahon po natin, nabanggit ko po nung nakaraang devotionals po natin. Para bagang ang panahon natin nababalot ng dilim. Lalo na po ngayong nangyayari itong COVID-19, para po talagang ang darkness nakabalot sa mundo Nag-aalala po talaga ang tao, natatakot. Pero sabi po ng salita ng Diyos, si Kristo na liwanag, hindi madadaig ng kadiliman. So, kung nasa atin po siya, ibig sabihin din nun, hindi tayo madadaig sapagkat nasa atin ang liwanag. Si Kristo po ang liwanag. Kaya nga, sino man daw po ang lumalakad sa Kanya, lumalakad sa kaliwanagan at hindi nalalakad sa kadiliman. So, posible pala, Dilim sa paligid, pero dahil kay Kristo,
hindi ka mangangapa sa dilim sapagkat may Kristong liwanag sa buhay po natin. Purihin po ang Diyos natin. No? Next po, sabi po dito, He brought us abundant life. Ito pong Kristo po na ito na dumating, no? Nangaral, nagpagaling, tapos pinako, nabuhay po ulit. Ito po yung nagdala daw sa atin ng masaganang habag, kagandahang loob ng Diyos. Abundant grace. Grace, minsan sinasabing biyaya, minsan sinasabing ito po yung kagandahang loob ng Diyos. Pero ano pa man, dahil daw kay Kristo, siya yung nagdala ng matindi at masaganang kahabagan o ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi po sa verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Nagkataong tao nga siya. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Punong-puno daw po ng kahabagan, kagandahang loob at katotohanan. And verse 16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given us. No? Yung pong sinabing, we have all received grace in place of grace already given us. Para pong sinasabing ganito, dati na tayong nasa grace, biyaya ng Diyos, pero nung dumating si Kristo, ay lalo pa po tayong tinakluban ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya po, dahil sa Kanya, nararanasan po natin yung tuloy-tuloy na kabutihan ng Diyos, pag-ibig po ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ay patuloy nating nararanasan ang grace ng Diyos na mayroong nga pong nag-define ano ba difference ng grace at ng mercy. Sabi po nila, ang mercy ay hindi pagbibigay sa atin ng Diyos ng mga bagay na dapat sana nating maranasan. For example, dapat tayong parusahan, pero dahil sa mercy, hindi tayo pinaparusahan. Hindi binibigay sa atin yung karapat-dapat na ibigay sa atin. Yun naman daw pong grace, binibigay sa atin ang hindi dapat ibigay po sa atin. Katulad nga po ng pag-ibig ng Diyos, kapatawaran sa kasalanan, buhay na walang hanggan. Lahat ng pagpapalang hindi ka karapat-dapat pero binibigay niya sa atin, yun daw po yung grace ni God. At si Kristo, siya daw po yung punong-puno ng grace. Fullness. No? Sa Kanya pong fullness, we have all received grace in place of grace already given. Parang sinabi ni Moses, parang pangako ng Diyos sa pagpapala, hihiga ka, kukumutan pa kita ng pagpapala. So mga magulang at kapatid, tandaan po natin, si Kristo nating pinanampalatayanan, hindi po ito mahina. He is not a weak being, a weak person. He is God. He is the Creator. Sa Kanya po galing ang buhay. Siya po ang nagbibigay ng liwanag. Siya po ang nagbibigay ng masaganang kagandahang loob ng Diyos. Puspos ng pag-ibig at kagandahang loob. Pero paano ba natin mararanasan lahat ng pagpapala ng mga pinag-aralan po natin? John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sa pamamagitan daw po ni Kristo, kung tayo po'y mananampalataya sa Kanya at tatanggapin natin Siya, at kung ginawa na ng marami po sa atin yon, sabi niya, binigyan niya tayong karapatan na maging anak ng Diyos. Mga kapatid, sa pong pagpapalang hindi natin kayang bilhin ng mabubuting gawa, kulang ang lahat para po doon. Ngunit dahil kay Kristo, inari po tayong mga anak ng Diyos. Dahil kay Kristo, dating malayo, inilapit sa Diyos. Dahil kay Kristo, dating kaaway, naging kaibigan ng Diyos. Dahil kay Kristo, dati tayo hindi bayan, naging bayan po tayo ng Diyos. Di po tayo nagkamali na manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hayaan nyo na magpakalakas pa tayo lalo sa Panginoon. Sa panahong ito na lockdown tayo, lalo po tayong magpakalapit, lalo tayong magpakaapoy, magpakainit, magpakalalim pa sa Panginoon. Makilala pa natin si Kristo na pinagbigyan natin
ng ating mga buhay. Tayo pong latayin mo ko, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Magkakasama kami nagpuri, magkakasama kami sumamba sa iyo, Panginoon. At hayaan mo po, O Diyos, sa pamamagitan po ng mga salitang ito, lalo pa pong lumakas ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Si Kristong aming kinilala at tinanggap ay hindi pangkaraniwan. Salamat po, Panginoon, sapagkat dahil sa lahat ng ito, lalo pang tumibay ang aming pananampalataya na ipagkatiwala ang buhay namin sa iyo. Kaya anuman pong nangyayari sa panahon na to, di kami talaga dapat matakot, di kami dapat talaga mag-alala, sapagkat ikaw na may hawak sa buhay namin, ikaw ang may likha ng lahat ng bagay. Salamat po, tinataas namin muli ang aming buong bansa. Hawakan mo to, ingatan mo to, at ang dalangin namin, mabilis na pong matuklasan ang gamot laban po sa coronavirus. Ingatan mo po ang mga kababayan namin, ang mga may sakit, pagalingin mo po, Panginoon. At patuloy, O Diyos, ay namin pinagkakatiwala na ingatan mo po lahat ng mga frontliners namin. Sa iyo po namin binabalik ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Minsan pa po tayong pinagpala ng ating Diyos na buhay. At hayaan niyo po na sa maghapong po na to, dalhin natin ang mga napag-aralan po natin. Be blessed, everyone. Salamat po sa bawat isa.